Mapagpalang araw po sa ating lahat, sa mga kapatid at kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon sa School of Church Builders. Sa pagkakataon pong ito ay muli na naman po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at nawa po ang mga katotohanan at mga prinsipyong mapapag-aralan natin ay ating maipamuhay sa pamagitan ng masaganang biyaya ng Diyos at sa tulong ng banal na Espiritu sa ating buhay. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama, sa pangunguna po ng iyong Espiritu at sa pangalan po ng Panginoong Hesus ay dumudulog po kami sa iyo sa hapong ito. Sa pagkakataong ito, O Diyos, kami po ay mag-aaral ng iyong mga banal na salita at patuloy po naming ipinagkakatiwala ang pag-aaral na ito sa iyo pong pangunguna. Gaya nga po ng sinabi ng iyong lingkod na si Moises, ang sabi po niya, if your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Kami rin po, Lord, sa amin pong pag-aaral, hinihiling po namin ang inyo pong pangunguna sa amin, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, ang inyo pong pagtuturo, sapagkat ang lingkod mo po na nakatayo ay kasangkapan mo upang magpahayag ng iyong mga banal na salita. Pero ang kapahayagan at ang kapangyarihan ng mga salita, O Diyos, ay sa iyo po nagmumula. Kaya naman, amin pong hinihiling ang inyo pong pangunguna sa amin upang ang bawat isa na makakarinig ng iyong mga salita, O Diyos, ay lubos na mapagpala. Hindi lamang kami, Lord, ma-encourage, kundi bibigyan mo po kami ng kakayahan, O Diyos, na maipamuhay ang iyong mga salita sapagkat ito po yung ninanais mo. Sabi mo nga po, O Diyos, sa pamamagitan po ng lingkod mo na si Santiago, ang sabi po ng iyong salita, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi ninyo isinasagawa, ay dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Kaya naman, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa aming pakikinig, Lord, hindi lamang po namin ito maunawaan, bagkus, O Diyos, kami biyaan mo ng kakayahan na ito po ay aming maipamuhay. Sapagkat ang iyo po mga salita, Panginoon, ito po ay mga kautusan mo na kinakailangan naming ipamuhay. Kami po, O Diyos, ay lubos na umaasa sa iyong pangunguna at pagtuturo sa aming mga buhay. Lord, sa oras na ito, kiniklaim po namin, O Diyos, yung pong katagumpayan ng pangangaral ng iyong mga salita upang ang bawat isa, Panginoon, ay ma-build up ang pananampalataya, patuloy na lumago, hindi lamang sa aming buhay pananampalataya, kundi sa pagkakilala po namin sa iyo. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Bago po tayo magpatuloy, ay nais ko pong pasalamatan ang Diyos na tumawag sa akin sa paglilingkod sa Kanya upang maging pong bahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan at ng Kanyang kaharian. Nais ko po rin pong pasalamatan at kilalanin ang malaking papel na ginagampanan po ng aking senior pastor, si Pastor Arnel Sol, ang aking grace career, upang ako po ay makapaglingkod sa Diyos. Kaya po ako nakakatayo ngayon ay dahil alam ko po na malaki po yung naitulong po niya sa aking buhay upang ako po ay makatayo bilang isang pastor at makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, nais ko rin pong pasalamatan ang ating mentor, ang vision carrier ng School of Church Builders na walang sawang nagtuturo po sa atin upang patuloy po nating makilala ang Panginoon at patuloy po nating maipamuhay yung mga salita ng Panginoon. Yan, kung paano po tayo maglilingkod, kung paano po tayo maging accurate sa ating paglilingkod sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako kay Pastor Wilbert Butchal sa pagbibigay po sa akin ng platform upang maging bahagi ng ministeryo ng araw-araw na pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng programang ito, ang School of Church Builders or ang ESCB Daily Streaming. Sa hapon pong ito, mga kapatid, ang mensahe po na nais ko pong ibahagi sa inyo ay may pamagat pong prioritizing the priority of God. Ulitin ko po,
prioritizing the priority of God. Ang mga talatang pagbabatayan ng ating pag-aaral ay matatagpuan sa aklat ng Hagay. Sa ating buhay, marami po tayong pinaglalaanan ng ating oras, lakas at salapi. Ang mga bagay na ito ay may kaugnayan sa ating mga pinapahalagahan sa ating buhay. Ito po yung mga bagay na pinag-uukulan po natin ng lakas, ng ating salapi, ng ating pong panahon. Sa atin po ng mga anak ng Diyos, napakahalaga po yung relasyon natin sa Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po na ito ay pag-ukulan po natin ng lakas. Dahil ang utos po ng Panginoon, ang sabi po niya, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Ibig sabihin, yung lahat na mayroon po tayo sa ating buhay, yung ating time, yung ating talent, yung ating treasures or finances, ay ito po ay dapat ang Diyos po ang maging top priority ng ating buhay. At makikita po natin na sa ating pong buhay, marami po tayong mga tinatawag na priorities. But among those priorities, which one will be our top priority? Gaya nga po ng sinabi ko kanina, marami tayong mga pinaglalaanan ng oras, lakas at salapi. Yung pong relasyon natin sa Panginoong Diyos, gayon din po yung ating pamilya. Napakahalaga po na maglaan tayo ng oras para sa ating mga kapamilya o sa ating mga mahal sa buhay. Atin din pong pinaglalaanan ng malaking bahagi ng ating oras ay yung pong ating trabaho. Lalo na po tayo ay employed. And naalala ko po nung pong ako ay nagtatrabaho pa sa Commission on Elections as an election officer, ay yung pong 8 oras, kung minsan humihigit pa, ay nagugugol ko po dun sa oras ng trabaho. At ito naman po yung kinakailangan sapagkat ako po ay binabayaran ng gobyerno dun sa trabahong iyon o sa gawaing iyon. At kaya nga po sa ating mga kapatid sa Panginoon na kayo po ay naglilingkod maaaring sa gobyerno o sa mga private institutions, ay kinakailangan po natin na maging matapat po tayo dun sa oras at talagang gamitin po natin ng tama yung oras na sa pagtatrabaho para po tayo ay maging produktibo at talagang maging pagpapala po tayo, lalo na po dun sa mga kasama natin sa trabaho na wala pa pong relasyon sa Panginoon. Nang sa gayon po ay talagang tayo po'y maging epektibo sa ating pagsusulong ng kaharian ng Diyos dun sa domain na pinaglagyan po sa atin ng Panginoon. And kung tayo naman po ay mga estudyante, napakalaki po ng time na ginugugol din po natin sa pag-aaral. Yung pong aking anak ay nais po niyang maging abogado at siya po ngayon ay naroon pa po sa tinatawag na pre-law, 3rd year na po siya. At nakikita ko na talagang napakalaki ng time na ginugugol po niya sa pag-aaral. Inaabot po siya ng madaling araw sa pagbabasa ng mga libro. Yan. At tayo rin po ng mga dapat, lalo na po tayo ng mga lingkod ng Diyos, ang mga pastor, pangunahin na po tayo na talagang dapat po tayo ay nag-aaral. Dahil totoo po na tayo pinapangunahan ng banal na espiritu, pero hindi po kalooban ng Diyos na tayo po ay maging mediocre dun po sa ating paglilingkod sa Kanya. Meron din po ako nabasa na ang sabi po dun sa nabasa ko ay, you cannot give what you do not have. Ibig sabihin, pag tayo po ay hindi nag-aaral, ay wala po tayong maibigay dun sa mga kongregasyon na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Wala po mga katotohanan na maibahagi po tayo sa kanila. At kung ganun po, ay hindi po lalago yung kanilang buhay espiritual at gayon din po yung pagkakilala nila sa Panginoon.
So ano pa po yung mga pinaglalaanan natin ng oras, lakas at salapi? Yung po mga kapatid natin sa pananampalataya, yan dapat ay may time din po tayo para makipag-fellowship sa kanila. Dahil kung minsan hindi natin alam, kala natin ay nakangiti yung ating mga kapatid, pero sila pala ay may mga pinagdadaanan ng mga matitinding suliranin sa buhay. So kaya kinakailangan naglalaan din po tayo ng time sa kanila. Saan pa? Doon po sa mga kaibigan natin, maaaring wala pa po sila sa Panginoon, dapat naglalaan po tayo ng time para sila po ay maipanalangin at gayon din po ay maibahagi po sa kanila yung magandang balita ng kaligtasan. At kung minsan mayroon din mga mananampalataya, hindi naman masama, pero dapat ay maging maingat tayo at disiplinado. Yan, pwede rin po tayo maglaan ng time doon po sa ating mga hobbies. Yan, o yung mga ginagawa natin. At kagaya ng binanggit ko kanina, these are all priorities in our lives. But among these priorities, which one will be your top priority? Which one will be your less priority? And dapat alam natin, ito lahat ay priority, pero dapat alam natin yung pagkakasunod-sunod kung alin po dito yung dapat nating unahin. And lalo na naman po, tayo ay nasa panibagong taon na naman po. Yan, kinakailangan magkaroon tayo ng assessment doon po sa nakalipas na taon kung ano yung naging pamumuhay natin. Kung nagawa po ba natin yung kalooban ng Panginoon, kung yung mga bagay na kinakailangan nating tapusin ay natapos po ba natin, or marami po tayong oras na inaksaya. Naalala ko po yung binanggit po ng lingkod ng Panginoon, si Moses, sabi po dun sa Psalm 90, ganito po ang nakalagay, Psalm 90 verse 12, na ito po ay isa sa aking mga paboritong verse, na kung saan ay binabanggit po dito yung kahalagahan ng oras natin sa daigdig. Tandaan po ninyo, mga kapatid, na dito po sa daigdig, wala po tayong tinatawag na unlimited time. Yan, limitado po yung oras natin. Ang sabi po dito, sabi po sa Psalm 90 verse 10, ganito po ang nakalagay, Our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. So makikita po natin dito na sa kasalukuyan po, ang lifespan ng tao ay 70 to 80 years old. Pag sinabing lifespan, ito po yung panahon na kung saan ang tao ay malakas hanggang 70 or kung talagang malakas siya, 80. Ngayon, maaari itanong natin, ay bakit may mga lumalampas pa sa 80? Ang tinutukoy po lamang dito yung lifespan. Ibig sabihin, beyond 80, ang isang tao ay maaaring buhay pa, pwedeng umabot pa siya, sabi po ng Panginoon, dun sa Genesis, pwedeng umabot pa ng 120 years old ang isang tao. Kaya lamang, makikita po natin, pag ang isang tao, beyond 80 years old, siya po ay talagang kalimitan, ang mga tao po ay nanghihina na. So, at kaugnay po nito, binanggit ko po kanina, kaya napakahalaga po na ngayon pong taong 2023, dapat yearly nagkakaroon po tayo ng assessment. Tinitingnan natin, meron po tayong assessment or pagtataya. Tinitingnan natin kung ano ba, kung nagawa ba natin yung mga bagay nating kinakailangan gawin noon pong nakalipas na taon. So, at kung hindi po natin nagawa, so kinakailangan this year ay gawin po natin yung dapat nating mga gawin. So, at sa buhay po natin, dapat yung mga hindi natin kinakailangan gawin, kinakailangan magkaroon po tayo ng tinatawag na elimination. Ano po yung elimination? Ibig sabihin yung mga bagay na nakakapagpadagdag, masyadong umuubos ng oras natin, dapat po ay ito ay ini-eliminate natin o tinatanggal natin. Dahil ang buhay po natin ay mayroon po siyang lifespan, mayroon po siyang limit.
Sabi po dito, 70 to 80, if our strength endures. At kaya ang sabi po ni Moses dun sa Psalm 90:12, ganito po ang nakalagay, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So napakahalaga po na yung oras natin, ang ibig sabihin po dito mga kapatid, hindi natin binibilang kung tayo ngayon ay, kagaya ko po, I'm 51 years old na. So hindi po natin binibilang na ay ako'y 51, ako ay 60. Hindi po siya paramihan ng ganoon, hindi pahabaan. Kundi ibig sabihin, sa estado ng buhay natin ngayon, dapat ay makita mo kung ano na yung ginagawa mo. Yan, kung dapat ay nasaan ka na ngayon ng estado ng iyong buhay. So kaya nga po, sabi dun sa aklat ng mangangaral, mayroon pong, there is a time for everything. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under the heaven. So makikita po natin na mayroong panahon ng ang mga bata ay lumalaki. Yan. May panahon na sila po ay nag-aaral. May panahon na sila po ay magtatrabaho. May panahon na sila po ay mag-aasawa. Or at the same time, nagmi-ministry. Mayroon pong panahon na sila po ay iba na naman po yung ginagawa. Ibig sabihin, dapat makita natin kung nasa ang season tayo ngayon. Yan, kung ano yung dapat ginagawa natin sa panahong ito. Dahil pag hindi ay mauubos po yung oras natin at makikita natin na tayo po ay matanda na. Kaya nga po mayroon pong kasabihan, time is gold. Yan, dapat ay yung oras natin ay ito'y ginugugol natin ng tama. Dahil ito, once na ito po ay maubos, hindi na po ito pwedeng maibalik. So, ulitin ko po ang title ng mensahe na ibinigay po sa akin ng Panginoon sa pagkakataong ito. Prioritizing the priority of God. And alam niyo po mga kapatid, tayo po ay mayroong mga priority sa ating buhay, pero ang Diyos, mayroon din pong priority sa buhay natin. Yan, dahil siya po yung nakakakilala sa atin. Alam po niya kung ano po yung pinakamabuti para sa atin. And kaya nga po ang sabi ng Panginoon, in Jeremiah 29:11, nakalagay po doon, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So si Lord yung nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. So maganda tayo po, sa ating buhay tayo po ay may mga plano, pero yung plano po natin ay dapat ay isinasubmit po natin sa Panginoon. Kaya nga po ang nakalagay sa aklat din ng Psalm, commit your plans to the Lord and your plans will succeed. Nais ko po magbigay ng background dito po sa ating pag-aaral. The word of the Lord was released by Prophet Haggai. This prophecy happened on August 520 BC. Yan, sabi po ng mga Bible scholars, nung pong mag-prophesy si Prophet Haggai doon po sa mga Hudyo na bumalik mula sa pagkabihag galing sa Babylonia. Yan. Para po sa setting, dapat makita natin na nung pong nangusap si Prophet Haggai, ang kausap po niya dito ay yung mga Hudyo na bumalik galing sa pagkabihag sa Babylonia. At that time, siya po ay nag-prophesy, sila po noon ay nasa Jerusalem. So basahin po natin yung aklat ng Haggai. And gusto ko po na basahin natin yung Haggai chapter 1, verse 1 to 15. Medyo mahaba po ito, pero babasahin natin. Basahin ko po sa New International Version. In the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, son of Josadak, the high priest. This is what the Lord Almighty says,
These people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains a ruin? Now, this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. You have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on your clothes, but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. This is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. Go up into the mountains and bring down timber and build my house so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. You expected much, but see, it turned out to be little. What you have brought home, I blew away. Why? Declares the Lord Almighty. Because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. Therefore, because of you, the heavens have withheld their dew, in the earth its crops. I called for a drought on the fields, in the mountains, on the grain, the new wine, the olive oil, and everything else the ground produces, on people and livestock, in all the labor of your hands. Then Zerubbabel, son of Shealtiel, Joshua, son of Josadak, the high priest, and the whole remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God and the message of the prophet Haggai, because the Lord their God had sent him, and the people feared the Lord. Then Haggai, the Lord's messenger, gave this message of the Lord to the people. I am with you, declares the Lord. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, son of Josadak, the high priest, in the spirit of the whole remnant of the people. They came and began to work on the house of the Lord Almighty their God on the 24th day of the 6th month. So, makikita po natin dito mga kapatid na ang Panginoon ay nangusap po doon sa mga taga-Huda, sa mga mamayan ng Huda. At primarily, ito pong message na ito ay ipinarating ng Panginoon kay Zerubbabel. Sino po ba si Zerubbabel? Si Zerubbabel, siya po yung son of Shealtiel. Sabi po dito, the governor of Judah. Ibig sabihin, ang pangungusap ng Panginoon ay ito po ay ipinaparating niya kay Zerubbabel, governor of Judah. Ibig sabihin, siya po yung political leader. Sapagkat yung pong project na gagawin po nila, yung rebuilding of the temple ay napakalaki po nito. So, kinakailangan po na ito'y maunawaan ng political leader at that time. And that person was Zerubbabel. Ikalawa, para kanino po yung message ng Panginoon? Para po kay Joshua, son of Josadak. Sa iba po, ang translation is Jehozadak. Who is Joshua, the son of Josadak? Siya naman po yung high priest. Ibig sabihin, ito po ay descendant of Aaron. So, siya naman po yung spiritual leader. So, ang pangungusap, hindi lamang para sa political leader, para din po doon sa spiritual leader. At, sinabi po din dito na ito rin po ay para po sa the whole remnant of the people. Bakit ang sinabi po dito yung remnant of the people? Tatandaan po natin noong nung pong panahon na nasakupin po ni King Nebuchadnezzar ang Babylon, ay marami po yung mga namatay na mga Jew. At yung po mga natira, siguro po ito yung mga piling-pili. Patay po doon sa nabasa ko sa aklat ng kronika. Ang ginawa po nila ni King Nebuchadnezzar ay dinala po niya sa Babylon. Yan, kasama nga po doon si Daniel. So yung mga may yung mga royal blood,
At saka po yung may mga special talents. Pati po yung mga carpenter, yun yung mga pinagdadala niya. So, pagkalipas po ng ilang panahon, dahil ito nga po ay may prophecy si Jeremiah na sila po ay babalik, during the time of King Cyrus, ang ginawa niya, yung mga, dahil nung panahon po ng ang hari na po ay si Cyrus, natalo po niya yung mga sumunod na mga anak ni King Nebuchadnezzar. So, ang ginawa niya, nagkaroon po siya ng proclamation. Ang sabi po niya, yung mga Hudyo ay pwede nang bumalik sa Jerusalem, pwede na po silang bumalik sa Juda para muling itayo yung templo. At iyon po ay makikita natin doon sa aklat ng Ezra. Yan, para po doon sa background, historical background. Tingnan po natin yung aklat ng Ezra. Sabi po sa Ezra chapter 1, verses 1 to 8, babasahin po natin. Sabi po dito, in the first year of King Cyrus of Persia, in order to fulfill the word of the Lord spoken by Jeremiah, the Lord moved the heart of Cyrus, king of Persia, to make a proclamation throughout his realm and also to put in writing. This is what Cyrus, king of Persia, says. The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and thus appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah. Any of his people among you may go up to Jerusalem in Judah and build the temple of the Lord, the God of Israel, the God who is in Jerusalem, and may their God be with them. So makikita po natin dito na yung pong proclamation, malinaw po doon na kinakailangang muling i-rebuild, itayo yung templo na winasak ni King Nebuchadnezzar. So, at ang proclamation pong ito ay, pag sinabi pong proclamation, ito po ay isang utos ng hari na kung saan ito po ay, ang inuutusan dito ay yung mga Hudyo na sila po ay pinapahintulutan na bumalik sa Jerusalem. Doon po sa verse 4, and in any locality where survivors may now be living, the people are to provide them with silver and gold, with goods and livestock, and with freewill offerings for the temple of God in Jerusalem. So makikita po natin dito na even po yung mga kakailanganin sa pagtatayo ng templo ay nagutos po ang hari para doon sa mga bawat mga lugar na sila po may mga Hudyo ay kinakailangan tulungan po nila yung mga Hudyo para sa kanilang mga pangangailangan upang muli pong maitayo yung templo. Sabi po dito ay ano yung mga binanggit dito na kinakailangang i-provide? Silver, gold, goods and livestock, and freewill offerings for the temple of God in Jerusalem. Diretso po natin, verse 5. Then the family heads of Judah and Benjamin, and the priests and Levites, everyone whose heart God had moved, prepared to go up and build the house of the Lord in Jerusalem. All their neighbors assisted them with articles of silver and gold, with goods and livestock, and with valuable gifts in addition to all the freewill offerings. Moreover, King Cyrus brought out the articles belonging to the temple of the Lord, which Nebuchadnezzar had carried away from Jerusalem and had placed in the temple of his God. Cyrus, king of Persia, had them brought by Mithridat, the treasurer, who counted them out to Sheshbazzar, the prince of Judah. Yan. Pag itutuloy pa po natin yung mga iba pang verse, makikita po natin doon na yung mga articles, gawa sa templo po, doon po ay mayroong mga tinatawag na yung mga, kumbaga meron po doon mga kagamitan, kagaya ng mga plates, ginagamit po nila iyon sa paghandog po sa Panginoon, ay yung po lahat ay ipinabalik po ng hari. So, makikita po natin na originally talagang, at ang sabi po ng mga Bible scholars, ito pong proclamation ni King Nebuchadnezzar, meron po ako nabasang komentary na ito raw po ay talagang mayroong
sa pagsasaliksik ng mga archaeologists, nakita nila na talagang may proclamation si King Cyrus para bumalik yung mga Hudyo. At ang petsa raw po nun is 538 BC. The command to build the temple was originally given by King Cyrus on 538 BC. So, ano po ang nangyari? Yan. Pagtitingnan po natin, during the time of the rebuilding of the temple, yan, pagdating po noon, actually sila naman po ay nagsimula. Pagtitingnan po natin ay yung pong altar ay naitayo. Basahin po natin, Ezra chapter 3. Yan, para po natin lubos na maunawaan yung aklat ng Hagay, ito po ay nakaugnay po dun sa aklat ng Ezra. Kumbaga ay makikita po natin kung bakit ang Panginoon ay nagbigay ng mensahe sa aklat ng Hagay. Basahin po muna natin yung Ezra chapter 3, verses 1 to 3. Ganito po ang nakalagay. Basahin ko po ulit sa NIV. When the 7th month came, and the Israelites had settled in their towns, the people assembled together as one in Jerusalem. Then Joshua, son of Josadak, and his fellow priest, and Zerubbabel, son of Shealtiel, and his associate, began to build the altar of the God of Israel, to sacrifice burnt offerings on it in accordance with what is written in the law of Moses, the man of God. So makikita po natin na talagang sila po ay nagsimulang magtayo ng templo. At ang inuna po nila yung altar. Bakit po inuna yung altar? Para po sila ay makapaghandog sa Panginoon. Basahin ko, idiretso po natin. Verse 3. Despite their fear of the peoples around them, they built the altar on its foundation in sacrifice burnt offerings on it to the Lord, both the morning and evening sacrifice. So makikita po natin na pag ito pa, itinuloy pa natin itong Ezra chapter 3, makikita po natin na sila po ay nagpasimula sa pagtatayo ng templo. So, ano po ba yung naging dahilan bakit ang mga Hudyo ay hindi nakapagpatuloy sa pagtatayo ng templo? So, tingnan naman po natin yung Ezra chapter 4. Ang sabi po sa Ezra chapter 4, verses 1 to 5, pagtitingnan po natin ang Ezra chapter, kung ang Ezra chapter 3 ay nakapagsimula po silang magtayo ng templo at inuna po nila ay ang altar, ang Ezra chapter 4 naman po ay tinalakay naman po dito yung naging dahilan kung bakit sila ay tumigil sa pagtatayo ng templo. Basahin po natin, Ezra chapter 4, 1 to 5. When the enemies of Judah and Benjamin heard that the exiles were building a temple for the Lord, the God of Israel, they came to Zerubbabel and to the heads of the families and said, "Let us help you build, because like you, we seek your God and have been sacrificing to Him since the time of Esarhaddon, king of Assyria, who brought us here." So makikita po natin na talagang sa anumang gawain na ipinagagawa ng Panginoon, kahit po ito'y kalooban ng Diyos, makikita po natin na palagi pong mayroong opposition, palaging mayroong ginagawa ang kaaway. Para ito po ay hadlangan. So kaya nung panahon nila, ang dyablo ay gumagawa at ang ginamit ay yung mga tao doon sa kanilang paligid na kung saan ay sinasabi po nila na sila ay tutulong sa pagtatayo ng templo pero mayroon po silang ibang agenda. Yan. At iyon po ay hindi kalooban ng Panginoon. At makikita po natin na sila ay nagpatuloy. Yan. Basahin po natin yung verse 3 to 5. But Zerubbabel, Joshua, and the rest of the heads of the families of Israel answered, "You have no part with us in building a temple to our God. We alone will build it for the Lord, the God of Israel, as King Cyrus, the king of Persia, commanded us." Then the peoples around them set out to discourage the people of Judah and make them afraid to go on building. They bribed officials to work against them,
and frustrate their plans during the entire reign of Cyrus, king of Persia, and down to the reign of Darius, king of Persia. So makikita po natin na ito po ay dapat makita natin ng mga naglilingkod sa Panginoon. Kahit ang ginagawa po natin ay kalooban ng Panginoon, ito po ay tatandaan po ninyo, ang dyablo ay hindi papayag na ang isang bagay na kalooban ng Panginoon ay basta natin maisakatuparan nang walang paghadlang siyang gagawin. Kagaya nga po dito sa nangyari sa buhay ng mga Hudyo na sila po ay talagang kalooban ng Panginoon na muli pong maitayo yung templo. In fact, naitayo na nga po nila yung altar kapag simula na po sila. So, at ito po ay mayroon pa pong proclamation na inisyu yung King Cyrus. Pero makita po natin yung ang kaaway ay gumamit ng mga tao upang hadlangan yung pagtatayo ng templo. At ano pong ginamit nilang mga taktika? Yan. Kunyari ay sila tutulong. Yan. Nung hindi po sila magkaigi, hindi sila nagtagumpay dito sa kanilang masamang binabalak na ito. Kunyari tutulong pero guguluhin lamang po nila yung ginagawang pagtatayo ng templo. Yan. Ano pong ginawa nila? Diniscourage po nila yung mga tao ng Huda para sila po ay matakot. Yan. Ano ko nakalagay pa dito? Sinuhulan pa nila yung mga opisyal. So, ibig sabihin ito yung mga government officials at that time para po hindi maituloy yung pagtatayo ng templo. So, at hindi na po natin babasahin yung iba pang mga talata, pero pag itinuloy-tuloy pa po niyan, makikita natin na during the time of King Xerxes and even during the time of King Artaxerxes ay talaga pong hinadlangan yung pagtatayo ng templo. Even in Ezra chapter 4:24, ganito po ang nakalagay, thus the work of the house of God in Jerusalem came to a standstill until the second year of the reign of Darius, king of Persia. And so makikita po natin na kahit ang isang bagay ay kalooban ng Panginoon, kagaya po nung ginagawa ng mga Hudyo sa panahon po ni King Cyrus, na kung saan po ay yung mga Hudyo yan sa pangunguna po ni Governor Zerubbabel at saka po ni High Priest Joshua ay ginagawa nila yung kalooban ng Panginoon. Hindi po ito nangangahulugan na ito ay bagamat ito kalooban ng Panginoon ay ito magagawa natin ng walang paghadlang ang kaaway. Tiyak na hahadlang at hahadlang ang kaaway. Yan. Kaya nga po palaala sa atin ng mga naglilingkod sa Panginoon, kahit po tayo gumagawa ng kalooban ng Panginoon, dapat maging aware po tayo dun sa katotohanan na ang kaaway palaging may ginagawa. Yan. Para tayo po ay hadlangan. Kaya napakahalaga po na tayo po ay hindi po matakot. Yan. Bagkus tayo po ay magpatuloy. Sa kanila pong karanasan, sila po ay natakot, kaya hindi po nila naipagpatuloy yung rebuilding ng temple. Kagaya nga po nung binabanggit ko kanina, doon po sa research ko, ito po ay itong utos ni King Cyrus ay yung proclamation ginawa po noong 538 BC. Then yun naman pong prophecy ni Prophet Haggai, yun po yung nangyari 520 BC. So ibig sabihin from 18 years has elapsed and still the temple was not finished. And 18 years na po yung nakakalipas. At doon po sa 18 years na yon, bagamat sila po ay, nung una ay, ako po yung naniniwalang sila ay talagang porsigido. Yan. Sila po ay masidhi yung pagnanasa nila na maitayo yung templo ng Panginoon ay mababasa din po natin yan sa aklat ng Ezra. Nung nga pong i-dedicate. And tingnan din po natin yung dito po sa nung pong i-dedicate yung
Hindi pa po nito tapos yung temple, mga kapatid, ha. Nung i-dedicate yung lugar na kung saan yung altar, sabi po dito, so, yung pala Ezra chapter 6, ito ay naitayo na yung altar. Sabi po dito sa Ezra chapter 6, verse 16, Then the people of Israel, the priests, the Levites, and the rest of exiles celebrated the dedication of the house of God with joy. For the dedication of this house of God. So makikita po natin dito na yung mga tao ay talagang natuwa. So, pero before that, nung pong ito po ay ginagawa pa, makikita po natin na 18 years has passed na wala pong nangyari. At dun sa panahong iyon, tayo po ay merong matututong lesson dito na sa ating paglilingkod sa Panginoon, kung minsan tayo po ay porsigido dun sa ating pagsisimula, pero habang tumatagal, tayo po ay nawawala na po yung passion. And maaring meron pong isang panawagan ang Panginoon na pinapagawa sa atin na tayo po ay masidhi po yung pagnanais nating maisakatuparan ng kalooban ng Diyos. Pero dahil po doon sa mga oppositions, fear, at mga iba't iba pa pong factor na kung saan ay nakakahadlang sa atin na hindi na po tayo magpatuloy, kagaya po nitong nangyari. Salamat na nga lamang po sa Panginoon at through Prophet Haggai ay na-encourage po, hindi lamang na-encourage, kundi talagang humakbang yung mga Hudyo para ipagpatuloy po itong kanilang ginagawa. So, ano po yung makikita natin? The truth about God's priority and man's priority. Yan, meron po ako ditong ilang babanggitin na mga prinsipyo na makikita natin about the truth or the truth about God's priority and man's priority. Number 1, God's priority is always different from man's priority. Ang tatandaan po natin, mga kapatid at mga kapwa ko lingkod sa Panginoon, na ang priority ng Diyos at ang priority ng tao ay magkaiba. Kaya nga po na napakahalaga na palagi nating hinahanap yung kalooban ng Panginoon. Dahil kung hindi po natin nahahanapin, baka isipin po natin na yung ating ginagawa ay ito ay kalooban ng Panginoon. Mayroon po akong mga nakaibigan na mga lingkod ng Panginoon. Ang palagi po nila sinasabi, itong ginagawa ko ay para sa Panginoon. At sabi ko naman po sa kanila, ang tanong ko ay, ginagawa mo yan para sa Panginoon. Ang tanong ko ay, iyan baga talaga yung ipinagagawa sa iyo ng Panginoon? So, at ang sabi po nila sa akin, bakit? Magkaiba ba yun? Sabi ko, magkaiba yun. Dahil kung minsan tayo gumagawa para sa Panginoon, pero hindi naman iyon yung ipinagagawa ng Panginoon. So, kaya kinakailangan maging malinaw sa atin ito. That God's priority is always different from man's priority. Tingnan po natin doon sa aklat ng Haggai. Basahin po natin sa Revised Tagalog Popular Version. Ganito po ang nakalagay. Haggai chapter 1. Verses 2 hanggang 9. Ganito po. Ganito ang ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng mga taong ito na di umano'y hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. Dahil dito sa pamagitan ni Propeta Haggai, sinabi ni Yahweh sa sambayanan, tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak naman ang aking templo? Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog.
May alak na nga kayong nainom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Umaasa kayong aani na masagana, ngunit kayo nabigo at ang kakaunting ani na inuwi ninyo ay akin pang isinambulat. Ginawa ko yan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantalang ang templo na aking tahanan ay pinababayaan ninyong wasak. The people in Haggai's time believed that the time has not yet come to build the house of the Lord. Humanly speaking, mga kapatid, we put our priorities and plans first over God's priorities and plans. So, inuuna natin yung ating mga priority. Yung iniisip natin na ito talaga, kung minsan po, nagkakaroon tayo ng kaisipan na kung ano yung priority natin, ay yun talaga yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. So, makikita po natin na pag ating paging masikap tayo sa paghalap sa kalooban ng Diyos, and makikita po natin na marami tayong mga ginagawa na hindi ito kalooban ng Panginoon. So, even yung po sa aklat ng Isaias, basahin natin. Isaias chapter 55, verse 8 and 9. Sa Revised Tagalog Popular Version, ganito po ang nakalagay. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. So makikita po natin sa mga talatang ito na napakalinaw na ang kaisipan ng Diyos at ang kaisipan ng tao ay magkaiba. Kaya nga po, kinakailangan na talagang lumalim yung relasyon natin sa Panginoon, sapagkat kung hindi po ay ating iisipin na yung ginagawa po natin ay ito po ang siyang kalooban ng Panginoon. At pag ganun po yung ating kaisipan, yan, tiyak na tayo po ay sala na po tayo dun sa kalooban ng Panginoon. Yan. At tingnan po natin yung pong Psalm 103, verse 7. Tingnan po natin sa NIV. Ganito po ang nakalagay. He made known his ways to Moses, his deeds to the people of Israel. So madalas ko pong basahin itong talatang ito. Makikita po natin na malaki po yung pagkakaiba ni Moises at saka ng mga Israelita. Si Moises, yung pong plano ng Diyos, alam po niya. Yung mga Israelita, nakikita lamang po nila yung ginawa ng Panginoon. Ibig sabihin, si Moises, hindi pa ginagawa ng Diyos, alam na niya yung gagawin ng Diyos, yung plano niya. Samantala itong mga Israelita, hindi nila alam yung plano ng Diyos. Nakikita lamang nila ay yung mga ginawa na ng Panginoon. So dapat tayo, inaalam natin yung plano ng Diyos, tayo mga naglilingkod sa Kanya. Kaya nga po, ang Diyos ay mayroong banal na espiritu na nakatira sa atin para siya po yung tumutulong para malaman natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay at kung ano po yung mga dapat nating gawin. At ikalwa po, mayroong mga lingkod ang Diyos na itinalaga sa ating buhay na yung mga nagme-mentor sa atin na sila po ay malaki yung maitulong para malaman natin yung plano ng Diyos. Sabi ko po kanina, God's perspective
is far different from man's perspective. We do not see things the way he sees it. So, magkaiba pong tumingin ang Diyos at tumingin ng tao. Kagaya na lang po ng pagpili ng hari ng Israel, nung pong i-reject ng Panginoon si Saul. Sabi po ng Panginoon, Prophet Samuel, ipatawag mo yung mga anak ni Jesse dahil isa sa kanila yung aking pipiliing hari. So, noong pong pipili na si Jesse, si Prophet Samuel, nakita po niya yung panganay. Ang pangalan po ay si Eliab. Sabi niya, Lord, narito na po yung pinili ninyo. Yan bakit? Magandang lalaki po si Eliab, tapos mataas siya. Ang sabi ng Panginoon, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. God looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So makikita natin, even mga lingkod ng Diyos, pwede po tayong magkamali at akalain natin na yung kalooban ng Diyos, yung iniisip natin ayun na yung kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga po na talagang isik natin ang Panginoon sa ating po mga pagpapasya bago po tayo gumawa ng isang bagay. So sabi ko po, ang number 1, God's priority is always different from man's priority. And under that, letter A, ano po yung ating makikita? Our strong connection to God will help us to see the way God sees things and helps us to refocus on God's priority. Our strong connection to God will help us to see the way God sees things and helps us to refocus on God's priority. Napakalaga po yung strong connection sa Panginoon. At para makita natin yung nais ipakita sa atin ng Panginoon. So, paano po natin malalaman yung kalooban ng Panginoon? Paano natin ito makikita? Ang sabi po ng Jeremiah 33:3, and babasahin ko po sa inyo. Sabi po dito, sabi po sa NIV, Jeremiah 33:3, call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. Sabi po ni Lord, call to me, and I will answer you. Ibig sabihin, talagang tumawag tayo sa Kanya, hanapin natin siya. Kaya nga po, ang sabi rin ng Panginoon doon sa aklat ng Proverbs chapter 3, verse 6, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So, ang Diyos naman po pala, ang kalooban ng Diyos, malalaman natin sa ating buhay kung tayo po ay merong strong connection sa Kanya. Our strong connection to God will help us to see the way God sees things and helps us to refocus on God's priority. So, para po mangyari yun, we need to grow our stature and learn to live in a higher dimension and begin to see things with better perspective. We need to grow our stature and learn to live in a higher dimension and began to see things with better perspectives. And kaya nga po ang sabi ng Luke 2:52, ito po ay madalas ay binabanggit po ng ating mentor, si Pastor Wilbert. Ganito po ang nakalagay sa NIV. And Jesus grew in wisdom, in stature, and in favor with God and man. Ano po yung ibig sabihin ng growing our stature? We need to grow our stature and learn to live in a higher dimension and begin to see things with better perspective. Alam po ninyo, literally, pag ikaw po pag sinabi pong stature sa Tagalog, ang ibig sabihin na yan, literally, iyan ay yung tangkad.
Pag ang tao ay matangkad, mas mataas yung nakikita niya. Kaya nga po nung ako ay bata pa, pag kami po ay nanonood ng basketball na yun, doon sa basketball court, ay di marami pong mga tao nakapaligid. So, ay dahil ako no'y maliit pa, hindi ko po nakikita yung mga naglalaro. So, pero nung ako ay lumaki na, tumaas na yung physical stature ko, nakikita ko na po yung mga naglalaro. Bibigyan ko rin po kayo ng halimbawa. Dito po sa amin, sa bayan ng Real, yung pong isang kapatid natin sa Panginoon ay, yung pong dating lugar na pinagpapastoran ko, yung tayo ng church namin, ay ang mga bahay po doon ay mga maliliit. At dahil mga maliliit yung bahay, para magkakamukha, medyo depressed area po yun. So, at pag ako po ay pumupunta doon, kahit po matagal ako nagpapastor doon, lalo na paggabi, ako po'y madalas naliligaw. Lumalampas ako. So kaya naglagay po ako ng, meron po akong ginawang parang panandaanan. Yan, yung pong gas station ng Petron. At para, yun na po yung, tapat na po yun ng church namin. So, at ang pakitingin ko po doon sa lugar na yun, yan, ay para po bagang, hindi siya maganda, magkakamukha yung mga bahay. So dahil, pag ako pinaglalakad sa baba, ngayon yung po isang kapatid natin sa Panginoon doon, nagkaroon po siya ng bahay na medyo mataas, hanggang 3rd floor. At doon po ako'y umakyat doon sa 3rd floor dahil seaside po siya, tabing dagat. Nakita ko po yung pong katapat na island. Sabi ko, wow, ganda pala naman dito. Yan. Tapos tumingin naman po ako doon sa kabila, nakita ko po yung bundok at napakaganda po ng view. So, ngayon, pag doon sa ibaba, makikita mo, wala kang makikitang maganda, pero doon sa taas, mas makikita mo na maganda yung lugar dahil mataas yung iyong tayo. In the same way, spiritually speaking, pag mas mataas yung spiritual stature natin, ay nakikita po natin kung ano yung kalooban ng Diyos at gayon din po yung ginagawa ng Diyos. So, ibig sabihin, kagaya ni Moises, sabi po dun sa binasa natin sa aklat ng Psalm 103, He made known His ways to Moses. So, ibig sabihin, yung mga bagay-bagay na gagawin pa lamang ng Diyos ay alam na po ni Moises. So, kaya kinakailangan tumaas yung stature natin spiritually para yung plano ng Diyos dun sa ating church yan, or even sa ating community ay makita po natin ng malinaw yung plano ng Diyos. Letter B. Kung mahalaga po yung tinatawag na yung pong tinatawag na connection, strong connection to God and through our intimate relationship with Him, napakahalaga rin po itong letter B. Our strong connection to God's appointed authority in our lives, our pastor will help us to see and do accurately what is in the heart of God. Hindi lamang po dapat maayos o strong yung connection natin sa Panginoon, kundi strong din po yung connection natin dun sa God's appointed authority in our lives. Yung pong ating pastor. Bakit po? They will help us to see and do accurately what is in the heart of God. Tutulungan po nila tayong maunawaan yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. O kahit sa ating ministry. So, kaya tayong mga pastor, mayroon po tayong mga spiritual father, may mga mentor tayo. Sila po yung nag-guide po sa atin para tayo ay makapaglingkod ng naayon sa kalooban ng Diyos. Yun din naman po mga mananampalataya na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, napakahalaga rin po na they are strongly connected to us. Para din, dahil tayo po yung kanilang grace carrier. Para po magawa po nila
yung ah, nais ng Diyos sa kanilang buhay. At tingnan po natin yung mga biblical examples. In 2 Chronicles, doon po sa 2 Chronicles, chapter 20, verse 20. Ganito po ang nakalagay. Early in the morning, they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in your prophets, and you will be successful." And dalawang bagay po ang makikita natin dito. Ang sabi po ni Jehoshaphat, ang pangyayari po, sila po ay makikipaglaban. 3 kingdoms po yung kalaban nila. Sila po ay nag-iisa at sila ay natatakot. At dahil sila po ay natatakot, hinanap nila ang kalooban ng Panginoon. At habang sila po ay nagpi-prayer and fasting, yung pong buong bansa ng Judah sa pangunguna ni King Jehoshaphat ay ang Diyos po ay nangusap sa pamagitan ng kanyang lingkod. Ang pangalan po ng lingkod po niya ay si Jahaziel. Andun po sa 2 Chronicles chapter 20, verse 14 and 15, ganito po ang nakalagay. Then the Spirit of the Lord came on Jahaziel, son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite, and descendants of Asaph, as he stood in the assembly. He said, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. Tomorrow march down against them. They will be climbing up by the pass of Cis, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeriel. You will not have to fight this battle. Take up your positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you, Judah and Jerusalem. Do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you." Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Then some Levites from the Kohathites and Korahites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. So makikita po natin, dahil bagamat si Jehoshaphat ay isang hari, nakikita po natin na siya po ay nakikinig sa lingkod ng Panginoon. Bakit? Kahit po siya ay hari, grace carrier po niya itong lingkod ng Panginoon. Ang pangalan po niya ay Jahaziel, son of Zechariah. Pagtitingnan po natin, before po na magsalita yung lingkod ng Panginoon, sila po ay nanginginig sa takot. Pero dahil ang Diyos ay nangusap sa pamagitan ng kanyang lingkod, na-encourage po. Hindi lamang na-encourage, kundi lumakas ang loob ni King Jehoshaphat, hindi lamang siya, kundi yung lahat ng mga mamamayan ng Judah at Jerusalem. At sila po'y naging malinaw sila sa kanila kung ano yung kanilang gagawin. Kaya nga po pag dinerecho pa natin nung sila'y nakikipaglaban, ay dahil malinaw po yung kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos na ipinakita sa kanila, ang ginawa po nila nung sila'y nakipaglaban, instead po ang inilagay nila sa gera o doon sa pakikipaglaban, ang inilagay po nila doon sa unahan ay yung mga seasoned soldiers, yung po talaga mga matatapang na mga sundalo. Ang inilagay po nila ay worship team. Yan, pag binasa po ninyo. At saka naman po nakakita ng gera na pakikipaglaban, ang nasa unahan ay worship team. Ang daladala nila ay gitara, yan, yung mga gamit po sa worship. So, bakit po nila ito ginawa? Hindi po nila ito ginawa dahil gusto lamang po nila. Ginawa po nila ito dahil mayroon pong pangungusap ang Panginoon na pinadaan po doon sa kanyang lingkod na propeta.
So, ang nais ko pong makita natin dito mga kapatid, bagamat napakahalaga yung relasyon natin sa Panginoon, vertical, and yung strong connection natin sa Panginoon, yan dapat dun sa mga lingkod na inilagay ng Diyos para maging overseer ng ating mga kaluluwa, yung ating mga pastor. Kung tayo naman po mga pastor, yung ating mga senior pastor or mentor, yan, dapat ay strongly connected po tayo sa kanila. Kaya nga po ulitin ko yung sinabi ni King Jehoshaphat do sa verse 20. Ang sabi po niya, early in the morning, they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, Judah, and the people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in His prophets, and you will be successful." Yan. Ang sabi po niya, hindi po niya sinabi, magtiwala lamang kayo sa Diyos. Ang sabi niya, magtiwala kayo sa Diyos para kayo magtagumpay. Yan. Para kayo ay tulungan ng Panginoon. Ang sabi rin niya, have faith in His prophets. And so makikita po natin dito na malinaw po kay King Jehoshaphat na yung strong connection sa Panginoon ay nangangahulugan din dapat we are also strongly connected to God's appointed authority in our lives, mga kapatid. So, bago po tayo magtapos, babasahin ko pa po yung isang verse in Ephesians chapter 3 verse 2, ganito po ang nakalagay. Sabi po dito, sa NIV, Ephesians chapter 3 verse 2, "Surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you." So, makikita po natin dito na malinaw po na ang mga lingkod ng Panginoon ay God's, sila po yung grace carrier natin. Yan. Kaya sabi dito ni Paul, "You have heard about the administration of God's grace that was given to me." And yung pong grace na kailangan ng mga mananampalataya sa Efeso ay hindi po nila directly na access sa Diyos, kundi ipinadaan ng Diyos kay Paul. At si Paul naman po yung maging daluyan ng grace na kinakailangan ng mga mananampalataya sa Efeso para sila po ay maging matagumpay sa kanilang pamumuhay. So, ang protocol na ganito ay ito po ay nagmula sa Panginoon. Makikita po natin na napakahalagang ito'y maunawaan hindi lamang ng mga lingkod ng Diyos, kundi maging yung mga mamamayan ng kaharian ng Diyos, ng bawat mga Kristiyano na dapat ay strongly connected tayo, hindi lamang po dun sa Panginoon, kundi maging dun sa mga lingkod na ginagamit ng Diyos sa ating buhay. At sa buhay po ng mga Hudyo, sa panahon po ni Prophet Haggai, makikita po natin na sila po ay naging matagumpay sila sapagkat nakinig po sila doon sa lingkod ng Diyos na ginagamit sa kanilang buhay. Babasahin ko po sa inyo ito mga kapatid. Last verse na po ito, Haggai 1:12. Ganito po ang nakalagay. "Then Zerubbabel, son of Shealtiel, Joshua, son of Josadak, the high priest, and the whole remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God and the message of the prophet Haggai, because the Lord their God had sent him, and the people feared the Lord." Sabi po dito, si Zerubbabel, sino po ba si Zerubbabel? Natandaan po natin, sa lipunan, mas mataas po ang stature ni Zerubbabel dahil siya po ay governor. Pagdating naman po sa templo, yan, sa kalalagayang espiritual, mas mataas din po ang stature sa lipunan ni Joshua dahil siya po yung high priest. So, pero dahil alam po nila na ito ay lingkod ng Panginoon at ito yung dinadaluyan ng
biyaya ng Diyos para maging matagumpay sila sa kanilang pamumuhay. So kaya sabi, ano pong sabi dito? Si Zerubbabel, si Joshua, and the whole remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God and the message of the prophet Haggai. So kaya, hindi lamang po dapat tayo nakikinig sa Diyos, kundi doon din sa mensahe ng mga lingkod ng Diyos na ginagamit sa ating buhay para tayo po ay maging matagumpay. Kagaya po nang nangyari dito sa mga Hudyo sa panahon po na propeta Haggai. So, kaya sa pagkakataong ito, dahil ito po ay medyo mahaba-haba pa po siya, so puputulin ko na po sa pagkakataong ito para pag tayo po ay nabigyan muli ng pagkakataon na pahayag ng mensahe ng Panginoon ay ito po ay ating ipagpapatuloy. Sige po, tayo po ay pansamantalang mananalangin. Aming Diyos at Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ito na minsan pa, O Diyos, kami po ay nakarinig ng mga mensahe na ito po, O Diyos, ay galing sa iyo at ang iyo pong lingkod, Panginoon, ay tagapagdala lamang ng iyong mensahe. Lord, tulungan mo po this year, 2023, talagang ang maging top priority namin sa aming mga buhay, Panginoon, ay yung pong priority mo. Lord, hindi kung ano-ano mga bagay sa daigdig na ito. Sapagkat sabi mo po, Lord, malinaw po yung iyong salita in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God in His righteousness, in all these things shall be added unto you as well. Lord, kung ang priority po namin ay yung pong priority ninyo, na nais po ninyong gawin namin, Lord, lahat ng mga bagay na pangangailangan namin sa daigdig na ito ay pawang idaragdag mo na lamang. Maraming salamat po, Diyos. Nawa po ay na-build up, napalakas, napagpala ang iyong mga anak, O Diyos, na nakarinig ng mga salita na nagmula sa iyo sa pamagitan ng iyong lingkod. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.